Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isang kwentong katatakutan na magpapakaba sa inyo? Sa episode na ito, ibabahagi ko ang isang kakaibang karanasan sa Sagada na hindi ko malilimutan. Isang grupo ng magkakaibigan ang naglakbay para sa adventure. Ngunit may mga aninong nagbabadya ng panganib. Paano kung ang isa sa kanila ay biglang mawala at ang natitirang alaala ay puno ng misteryo at takot? Huwag kayong bibitaw dahil ang kwentong ito ay magdadala sa inyo sa gilid ng inyong upuan. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng kwentong katatakutan. Ako nga pala si Carl at nais kong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Nakatira ako sa Maynila pero lumaki ako sa probinsya ng Batangas. Mahilig akong maglakbay kasama ang mga kaibigan ko, lalo na sa mga lugar na may kakaibang ganda at misteryo. Itong kwento ko ay nangyari noong nagbakasyon kami sa Sagada kasama ang mga kaibigan ko sa eskwelahan. Si Pia, Maricel at Edna ang mga pinakamalapit kong kaibigan sa grupo. Lahat kami ay sabik na sabik sa adventure na naghihintay sa amin. Maagang-maaga nagtipon kami sa harap ng eskwelahan. Ang lamig ng hangin ay tila nagpapahiwatig ng kakaibang araw na darating. Ang mga puno sa paligid ay tila nagbubulong ng mga lihim habang naghihintay kami ng bus. Habang papunta sa Sagada, puno ng tawanan at kwentuhan ng bus. Si Pia ang pinakamaingay, palaging may bagong kwento. Ako naman, nakatingin sa labas ng bintana, iniisip ang mga adventure na naghihintay sa amin. Carl, excited ka na ba? Tanong ni Pia habang kumakain ng chichirya. Oo naman, sagot ko, pero may kakaibang kaba akong nararamdaman. Habang nag-uusap kami, napansin kong parang may mga anino sa gilid ng kalsada. Napansin niyo ba yon? Tanong ko, pero mukhang ako lang ang nakakita. Pagdating namin sa Sagada, hinati kami sa dalawang grupo. Ang grupo namin ay pumunta sa Echo Valley, habang ang isa naman ay sa Sumaging Cave. Nagkasundo kami na magkikita sa Quiltepan Viewpoint para magpalit ng ruta. Sa Quiltepan Viewpoint, ang tanawin ay napakaganda. Ngunit may kakaiba akong napansin sa kabilang grupo. Parang may kulang. Lumapit ako kay Maricel, isa sa mga kaibigan namin sa kabilang grupo. Kumusta ang Sumaging Cave? Tanong ko. Okay naman, sagot niya. Pero parang may alinlangan. Bakit parang may kulang sa inyo? Tanong ko ulit. Tumahimik si Maricel at tumingin sa mga kasama niya. Tila may gustong sabihin pero nag-aalangan. Nasaan si Edna? Tanong ko. Sino si Edna? Sagot ni Maricel, tila naguguluhan. Nagtaka ako. Paano nila makakalimutan si Edna? Bumalik ako sa grupo namin at tinanong sila. Guys, naalala niyo ba si Emil? Tanong ko. Nagkatinginan sila at tila nag-isip. Parang, pero... Sagot ni Pia. May malabo kaming alaala tungkol kay Emil, parang may nawawala. Sa paglalakad namin papunta sa isang cabin sa Mount Ampacao, biglang sumakit ang ulo ko. Parang may nag-flash sa isip ko. Napasigaw ako, napahawak sa ulo ko. Carl, okay ka lang? Tanong ni Pia, kita ang pag-aalala sa mukha niya. Nakita ko sa alaala ko kung paano inatake ng isang nilalang si Emil. Ang nilalang na iyon ay sinuot ang balat ni Emil, parang isang kasuotan. Guys, nakita ko si Emil sa alaala ko. Inatake siya ng isang nilalang, sabi ko, nanginginig sa takot. Ano? Paano nangyari yon? Tanong ni Pia. Kita ang takot sa kanyang mukha. Nagdesisyon kami na magtungo sa cabin para magtago at mag-isip ng plano. Habang naglalakad, tahimik ang lahat, bawat isa ay nag-iisip ng kanilang nakita at nararamdaman. Ano kaya ang nilalang na yon? Tanong ni Maricel, boses niya ay halos pabulong. Hindi ko alam, pero kailangan nating mag-ingat, sagot ko. Pagdating namin sa cabin, agad naming binarikada ang mga bintana at pinto. Alam naming kailangan naming maghanda para sa anumang mangyayari. Sa loob ng cabin, ang dilim ay tila sumasakal sa amin.
Ang bawat tunog sa labas ay nagpapakaba sa amin. Habang nag-uusap kami tungkol sa plano, biglang kumatok sa bintana ang nilalang na nakasuot ng balat ni Emil. Ang mga galaw nito ay kakaiba at nakakatakot. "Ano yon?" Sigaw ni Pia, halos mawala ng boses sa takot. "Tinutukso tayo," sabi ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Habang lumalalim ang gabi, nawala sa paningin ang nilalang. Pero alam naming hindi pa tapos ang panganib. Mas naging alerto kami, handang lumaban. "Kailangan nating magbantay ng salitan," sabi ko. "Hindi tayo pwedeng sabay-sabay matulog. Tumango ang lahat, alam naming tama ang plano. Kailangan nating maghanda. Hindi natin alam kung kailan babalik ang nilalang na iyon," sabi ko. Pilit na pinapalakas ang loob ng grupo. Habang naghihintay, naghanap kami ng mga gamit sa cabin na maaaring magamit bilang sandata. Nakakita kami ng mga kahoy na panggatong at ilang kutsilyo sa kusina. Nagplano kami ng mga posibleng estratehiya upang maprotektahan ang aming mga sarili laban sa nilalang. Ang bawat isa ay may takot sa puso, ngunit handang lumaban para sa kanilang buhay. Lumalalim na ang gabi at ang lamig ay tila dumadagdag sa takot na nararamdaman namin. Ang bawat tunog sa labas ay tila nagbabadya ng panganib. Kailangan nating maghanda. Hindi natin alam kung kailan babalik ang nilalang na iyon, sabi ko, pilit na pinapalakas ang loob ng grupo. Habang naghihintay, naghanap kami ng mga gamit sa cabin na maaaring magamit bilang sandata. Nakakita kami ng mga kahoy na panggatong at ilang kutsilyo sa kusina. "Ito na lang ang magagamit natin," sabi ni Pia, hawak ang isang kutsilyo. "Mas mabuti na ito kaysa wala," sagot ko. Nagplano kami ng mga posibleng estratehiya upang maprotektahan ang aming mga sarili laban sa nilalang. Ang bawat isa ay may takot sa puso, ngunit handang lumaban para sa kanilang buhay. Kailangan nating magtulungan, hindi tayo pwedeng maghiwa-hiwalay, sabi ko, pilit na pinapalakas ang loob ng grupo. Habang naghihintay, ang bawat minuto ay tila isang oras. Ang kaba sa dibdib ko ay hindi mawala-wala. Alam kong kailangan naming maging handa sa anumang mangyayari. Habang lumalapit ang hating gabi, narinig namin ang mga yabag sa labas ng cabin. Ang bawat isa ay naging alerto, hawak ang kanilang mga sandata. "Narinig niyo yon?" tanong ni Maricel. Boses niya ay nanginginig. Tumango kami. Alam naming paparating na ang nilalang. Biglang sumiklab ang isang sigawan mula sa labas. "Tulong! Tulong!" sigaw ni Maricel. Agad kaming lumabas ng cabin. Nakita namin ang aming mga kaibigan na bumalik, pero kasama rin ang nilalang. Nagkaroon ng matinding laban sa pagitan ng grupo at ng nilalang. "Huwag kayong magpapatalo," sigaw ko habang hawak ang isang kahoy na panggatong. "Laban lang," sagot ni Pia, hawak ang kutsilyo. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa naming mapatay ang nilalang gamit ang mga kahoy na panggatong at kutsilyo. Ang bawat isa ay nagsanib puwersa upang labanan ang nilalang. Sa wakas nakaligtas kami, pero ang takot at trauma mula sa aming karanasan ay hindi madaling mawawala. Ang aming paglalakbay na puno sana ng kasiyahan ay nauwi sa isang bangungot na hinding-hindi namin malilimutan. Mga kaibigan, natutunan natin na ang mga anino ng nakaraan ay maaaring magdala ng panganib sa kasalukuyan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Can't wait to see you sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo. Baka may anino ring sumusunod sa inyo.